Hello, hello, hello. Good morning mga tol, mga ate, kuya, mga chong, mga chang. Once again, nagbabalik ang ating channel Agent Expose. At ngayon mga tropa, mga tol, ay magre-react ulit tayo sa isa na naman napakagandang topic ngayon. Bakit daw walang sinaunang historian ang nakakakilala kay Jesucristo o kay Jesus? At itong ating featured channel ngayon mga tol ay si Learning Express 101. And again, ilalagay ko syempre yung kanyang channel, yung link ng kanyang channel dyan sa may description box sa may baba. Panoorin nyo na lang mga tol kung gusto nyo panoorin yung channel niya. At syempre, mag-subscribe din kayo kay Learning Express 101. Suportahan po natin ang mga Pinoy YouTuber, Pinoy content creator. And syempre guys, huwag nyo rin syempre kalimutan na mag-subscribe dito sa ating channel Agent Expose. Hit nyo lang yung notification bell para lagi yung updated sa ating mga video na i-upload. At marami pa tayong video na i-upload na napaka-interesting. Kaya kung mahilig kayo sa mga ganitong topic na conspiracy, mystery, yung mga may ganitong commentary, ay panoorin ito hanggang dulo mga tol. So ayun, syempre huwag natin kalimutan guys, meron tayo ditong nagalaw yung aking camera. Meron tayo ditong mga product dito, mga pastillas. Check nyo lang dyan sa ating link dyan din sa may baba, sa may description box. Tulungan nyo po sana kami na supportahan nyo po kami dito sa aming product na to mga tol. So, wala pang hinahantay natin. Wala tayong hinahantay. Umpisa na natin to para mapanood na natin. Okay, let's go! Matuto at maaliw. Mag-subscribe sa Learning Express 101. Dahil dito, marami kang mapupulot na kaalaman. Ayan, mag-subscribe kayo kay Learning Express 101 mga tol. Ayan, kumusta mga ka-LE? At welcome sa ating channel, ang Learning Express 101. Sa nakaraan nating video, tinalakay natin ang chapter 5 at 6 ng librong The World 16 Crucified Saviors or Christianity Before Christ ng author na si Kersey Graves. Ngayon mga ka-LE, marami tayong revelasyon na napag-usapan sa episode na yan, tulad ng mga misteryosong astronomical pattern na nakita ng mga scholars sa kwento ni Jesus at ang pagtutugma ng kanyang kwento sa mga bituin sa langit. Pinag-usapan din natin ang malalim na relasyon ng relihiyon at astronomiya sa sinaunang mundo. Kaya naman mga ka-LE, kung hindi nyo pa napapanood ang video na yan, panoorin nyo na yan pagkatapos nyo sa video na ito dahil sinisiguro ko nakikilabutan kayo sa mga malalaman nyo. Ngayon naman sa video natin... Interesting din topic niya na yun. Mukhang kailangan natin mag-react doon mga tol. Parang gusto ko rin mapanood yung sinasabi niyang mga recent topics na dito sa channel niya about dito kay Jesus Christ. Okay, let's go. Panoorin natin ulit to. Na ito, ipagpapatuloy natin ang ating pagbabasa at tatalakayin naman natin ang chapter 7 at 8. Dito, pag-uusapan natin ang mga wise men, hari, at mga magi na bumisita sa mga sanggol na mesaya ng ating mundo at ang misteryosong nawawalang historical records ni Jesus. Kaya naman mga ka-LE, heto na ang ating disclaimer para makapag-umpisa na tayo. Ang video na ito ay isang educational video. Kami ay walang intensyong manakit ng kahit anong paniniwala at religious organization. Ginagalang namin ang opinyon at paniniwala ng bawat manonood. Ang video na ito ay hindi sumisimbolo sa aming paniniwala bilang individual at paniniwala ng management ng Learning Express 101. No hate, ka-LE, just love. Ayun guys, kahit dito sa ating channel guys, pinapaalala ko na sa inyo na lahat po tayo ay entitled sa ating mga opinion at komento. Lahat tayo may karapatan na magbigay ng kanya-kanyang opinion at wala po tayong gustong sagasaan na kahit na sino, kaya may disclaimer din tayo. Nandyan din, inilalagay ko lagi dyan mga tol sa may description, sa may baba, no? Dyan nakalagay yung ating disclaimer at saka yung ating yung copyright, tungkol din dito sa copyright na mga ganito na pwede tayo mag-react sa mga ganito. Kaya guys, huwag natin kalimutan na mag-subscribe kay Learning Express 101. Tuloy lang natin to. Ngayong may disclaimer na tayo at pwede nang magsimula, kumuha ka na ng turon at kape. Umupo at mag-relax dahil pag-uusapan na natin ang kaarawan ng mga Diyos at ang nawawalang records ni Jesucristo. Actually guys, sa nawawalang records ni Jesus Christ, hindi ko pa napapanood tong video niya. Lahat ng reaction natin dito guys sa channel natin, lahat legit. Hindi ko siya pinapanood
Talagang first time kong pinapanood kaya para maging genuine yung ating reaction. Pero meron lang akong konting background kasi kahit paano may mga naririnig tayo, napapanood, nababasa, na actually walang masyadong record nga ng kabataan ni Jesus Christ. Ang mostly na nababasa natin ng mga records niya is yung nandun na sa book of na New Testament, no, yung kay Matthew, Mark, Luke, and John, yung apat na yon, no, yung about do sa gospel. Actually malaki na si Jesus Christ nung diniscuss yung mga bagay-bagay doon. Ang naalala kong ang record lang ni Jesus Christ na nakasulat sa Bible ay yung kanyang pagkapanganak, and then yung, kung alam niyo, kung aware kayo dun sa yung naiwan ni Mary si Jesus Christ, as binalikan pa nila, di pala nila kasama, nagpi-preach pala doon si Jesus Christ sa may templo. So yun lang yung usually, pero wala yung parang yung kabataan niya, yung parang high school life niya, wala doon. Kagad 30 years old na kagad yata siya doon na kay Matthew, Mark, Luke. Diretso na tayo para dito na tayo tingnan ko ano masasabi ni Learning Express 101. Chapter 7. Angels, Shepherds, and Magi visit the infant saviors. Noong unang panahon, naniniwala ang mga tao na sila ay may malalim na relasyon sa kanilang mga Diyos. Ang mga Diyos ay kanilang itinuturing na tunay na kaibigan at tagagabay, mga nilalang na kailangan nilang sambahin at pasayahin upang sila ay katuwaan at hindi parusahan ng mga ito. Bilang tanda ng kanilang pagiging tapat, mahalagang tandaan nila ang araw at panahon kung kailan isinilang o dumating sa mundo ang kanilang mga Diyos. Upang magawa ito, ang araw na iyon ay kanilang ipinagdiriwang sa pamamagitan ng mga religious festivals. Ngayon mga ka-LE, ang pagdiriwang na ito ay mahalaga para sa kanila dahil sila ay naniniwala na totoong nangyari ang mahimalang kapanganakan ng kanilang Mesaya o Diyos. At pinaniniwalaan rin na binisita ng mga hari, mga magi, mga wise men at mga anghel ang bagong silang na Mesaya na ito upang sila ay magbigay pugay. Dahil dito, ang ating kasaysayan ay punong-puno ng mga kwento tungkol sa mga Mesaya na isinilang sa mundo at binisita ng mga hari at mahuhusay na tao mula sa malayo. Ang ilan nga sa mga kwentong ito ay nagsasabi pa na maski ang mga pastol sa malapit na lugar at ang mga anghel sa langit ay nagtungo rin sa tahanan ng sanggol upang magbigay galang. Ngayon mga ka-LE, ang kwento ni Confucius at Jesus ay ang halimbawa ng kasong ito. Dahil ayon sa kanilang mga kwento, nang isilang ang dalawang mahalagang tao na ito, sila ay binisita ng mga importanteng tao upang ang mga ito ay magbigay galang at mag-alay ng mga regalo. At sinasabi pa sa parehong kwento na ito na ang mga anghel ay bumisita rin at umawit ng kanilang papuri para sa bata. Okay, pause muna tayo dyan. Actually guys, no, ito si Confucius, marami din itong mga saying o mga katuruan na actually maganda rin, pwede nyo rin-apply sa mga buhay ninyo. Pero hindi naman sa pagiging bias, no, pero mas gusto ko yung mga katuruan ni Jesus. Pero nagulat lang ako na meron pala silang pagkakahawig sa kanilang mga pangyayari sa buhay nila, like katulad nito na pareho silang binisita, tapos pati ng mga anghel binisita din pala si Confucius. Hindi ako aware doon guys, siguro dahil wala akong nabasang libro tungkol kay Confucius. By history lang, no, yung mga history books lang nabanggit lang sa school, pero yung much deeper na pagkaalam tungkol kay Confucius wala akong alam. Kaya medyo interesting to, nagulat ako na ganun pala, meron palang ganun si Confucius. And then guys, yung itong tungkol sa mga parang sa akin parang wala nabanggit na bumisita yung mga hari, no, kay Jesus Christ, kundi ang sinabi sa Biblia ay wise men. Pero tingnan natin comment nyo sa baba mga tol kung ano yung tungkol, ang pagkakaalam nyo tungkol dito. Pero parang yun na yung naalala ko. Tuloy natin. Ka-LE, si Confucius ay tinatayang nabuhay noong circa 598 BC. At ayon sa kanyang kwento, nang siya ay isilang, siya ay binisita ng mga anghel at ng 5 wise men mula sa malayo. Ang mga wise men na ito ay nag-alay ng regalo sa bata, habang ang mga anghel naman ay nagsisiawit ng papuri mula sa langit. Ngayon mga ka-LE, ang kwento ng ating Mesaya na si Jesus ay sobrang nahawig sa kwentong ito. Ayon sa Gospel of Matthew, nang isilang si Jesus,
Siya ay binisita ng 3 wise men o 3 haring Tatlo lang, mago no? mula sa silangan. Ang Gospel of Luke naman ay nagkukwento ng mga heavenly hosts o angel na lumitaw at nagbigay papuri para sa baby Jesus. Ngayon mga Okay. ka-LE, maaaring ang mga anghel na ito ay umaawit upang magbigay papuri kay Jesus, tulad ng pag-awit ng mga anghel sa kalangitan ng isilang si Confucius. Ngayon mga ka-LE, nakamangha ang pagkakapareho ng birth story ni Jesus at Confucius, pero magugulat kayo dahil hindi dyan nagtatapos ang paralel ng kanilang kwento. Tulad ni talaga? Jesus, si Confucius ay meron ding 12 na alagad o mga disipulo. Si Confucius ay nagmula rin sa isang royal family, gaya ni Jesus na nagmula Ayan guys, ang tindi nito ha. Hindi ko alam to. Wow. Ano to? Coincidence? Parang kakaiba, no? Actually, kung titignan mo pa nga, no? Kung card game lang to, no? Lamang pa si Confucius kasi 5 yung wise men niya, kay Jesus 3 lang, eh, no? Pero, wow, ang galing, no? Parang ba't ganon? Halos pareho sila. 12 disciples din talaga. Tuloy. naman sa royal family of David. Tulad ni Jesus na nawala ng ilang taon at nagpakalayo-layo, si Confucius din ay nagpakalayo-layo upang isagawa ang kanyang religious meditation. Heto pa mga ka-LE, maski ang aral na kanilang itinuturo sa mga tao ay magkahawig na magkahawig din. Pareho nilang itinuturo sa ating lahat ang golden rule na itrato natin ang ibang tao sa paraang gusto nating itrato tayo. Ngayon mga ka-LE, sa ating kasaysayan, may iba pang mga Messiah gods na ganito rin ang kwento. Halimbawa na lang, ang ika-8 avatar o Messiah ng India na si Krishna, circa 1200 BC. Nang si Krishna ay isilang, siya ay binisita ng mga pastol at propeta. Binisita rin siya ng mga anghel na umaawit ng papuri para sa kanya. Bukod pa riyan, ang kanyang mga bisita ay nag-alay din ng kanilang mga regalo, at ang mga regalo na ito ay mga ginto, kamangyan at mira. Ang parehong regalo na dinala ng 3 haring mago para sa sanggol na Jesus. Nagkataon lang ba ang mga pagkakapareho na ito? Pero ito, post mo natin mga tala. Pero kung ano yung, kung pareho lang din sila no kay Krishna. Ang tanong dito, sino ba ang pinaka nauna? No? Nauna pa ba si Krishna? Yung ganitong pangyayari sa kanya? Paano yung timeline, no? Kasi magiging malaking bagay dito guys yung pinaka timeline nila. Kasi ang mangyayari noon, baka mamaya, hindi naman sa baka lang mamaya ay naging naggayahan na lang, Pero hindi syempre pa pwedeng coincidence lang na pare-pareho na lahat. Kasi kino-consider si Confucius na Messiah din, si Krishna Messiah din. And syempre ganoon din kay Jesus Christ na Messiah din daw. So, ayun. Ang galing. Bakit ganon? Sino na una? Tuloy. Meron itong basehan. Heto pa mga ka-LE, ayon sa kilalang modern traveler na si Mr. Ditson, nang si Krishna ay isilang, ang mga anghel ay nagsiawit ng papuri sa kanya at kanilang binasbasan ang kanyang ina. Dahil dito, naging bansag sa ina ni Krishna ang parehong bansag na ating binigay kay Mother Mary, ang bansag na blessed among women. Nakamangha ito mga ka-LE dahil sa pagkakataong ito, hindi na lang si Jesus at Krishna ang may pagkakahawig, kundi pati ang kanilang mga ina. Ngayon mga ka-LE, magtungo naman tayo sa kasaysayan ng Greece. Alam nyo ba na ang Ito, matinding conspiracy. Ngayon ko lang narinig to. No? Ba't ganon? May pattern ba to? Na para bang ginagaya nga? Ang tanong, sino ang unang gumaya kung sakasakali? Again, hindi tayo nagiging bias guys. Gumigit na lang tayo. Ano sa palagay ninyo? Siyempre may kanya-kanya tayong pinaniniwalaan. May kanya-kanya tayong narinig na turo. No? Pero nakakamangha lang isipin na pati pagdating sa nanay ni Jesus at saka ng kinoconsider na nanay ni Krishna, parehong tinawag na blessed. Tuloy.
kwento ng mga historical figures na si Pythagoras at Socrates ay nahawig din sa kwento ng ating Mesaya na si Jesus. Pinaniniwalaan na noong isilang ang mathematician na si Pythagoras, mayroong mga wise men mula sa bayan ng Miletus at iba pang mga syudad ang nagtungo sa kanyang tahanan. Yun ang Pythagoras, sinila na si Pythagoras. Yung may pinanggaling ng Pythagorean theorem sa math, no? Kasi nabanggit yung math eh. Wala lang, tuloy. At noong isilang naman ang philosopher na si Socrates, dinalaw din daw ito ng mga mahuhusay na kalalakihan. Heto pa mga ka-LE, ang mga kalalakihan na ito ay nag-alay ng regalo sa sanggol na Socrates. At ang mga regalong ito ay mga ginto, kamangyan at nira. Ang parehong regalo na inalay ng mga mago sa sanggol na si Jesus at Krishna. Heto pa mga ka-LE, alam nyo rin ba na ito rin ang parehong regalo na inalay ng mga Magi nang kanilang bisitahin ang bagong silang na Persian god na si Mitra 3,000 taon na ang nakararaan. Ayon sa mga historian na si Pliny the Elder at Aristotle, si Zoroaster ng Persia na tinatayang nabuhay Ayan guys, ito 6,000 yung sabi kong timeline. Yung kanina binanggit na yung huli, anong pangalan nun? Kanina, yung huling binanggit 3,000 years ago. Ang mangyayari niyan, kung di ako nagkakamali, si Jesus Christ magmula sa panahon na to is 2,000 years ago. At yung kanina binabanggit is 3,000 years ago. Ang mangyayari niyan, nauna pa siya, no, kay Jesus Christ. Kasi pinanganak si Jesus Christ 2,000 years ago pag nabuhay siya. So magmumukha niyan parang si Jesus Christ parang ginaya lang din kung ano yung nangyari sa yung binanggit kanina. Nakalimutan ko pangalan nun. Sino nga yun? Balikan nga natin. Play ko na ulit. Wag na. Sige. Basta yun, yung binanggit kanina. Tuloy ito tayo. 1,000 years ago ay binisita rin ng mga Magi o Magia nang siya ay isilang. Ngayon mga ka-LE, ang salitang Magi sa Tagalog ay mago ay ang salitang ginamit ng ilang Gnostic Gospel upang ilarawan ang wise men na bumisita kay Hesukristo nang siya ay isilang. Ngayon mga ka-LE, alam nyo ba na ang salitang Magi ay nagmula sa sinuunang Persian word na magus? Ito ay nangangahulugang powerful o wise men at madalas itong gamitin upang ilarawan ang mga Zoroastrian priest ng sinuunang Persya. Ito pa mga ka-LE, ang isa pang kahulugan ng salitang Magi ay magic at magician. Ngayon mga ka-LE, hindi lang basta binunyag ng salitang Magi na ang 3 haring mago na bumisita kay Baby Jesus ay nagmula sa Persya. Iminumungkahi rin ito na ang 3 haring mago ay posibleng mga magicians o mahikero. Ngayon mga ka-LE, kung si Jesus, Krishna at iba pang mga Diyos na ito ay binisita ng mga wise men o mga Magi, ang Diyos ng Egypt na si Osiris ay medyo kakaiba naman ang kwento dahil sinasabing hindi lang mga Magi at wise men ang pumisita sa kanya nang siya ay isilang, kundi iba't ibang lahi ng tao mula sa iba't ibang panig ng mundo. Ngayon mga ka-LE, sa dulong bahagi ng chapter 7, sinabi ng author ang isang kakaibang bagay na kanyang napansin sa tradisyong ito. Ayon sa author, sa halip na ipaalam sa mga Hudyo, bakit mas pinili pa ng Diyos na ipaalam sa mga Magi o wise men na isisilang sa mundo ang kanyang anak na si Jesus? Ang mga Magi ay mga Zoroastrian priest mula sa Persia, ibang lahi ng tao mula sa ibang lupain. Bakit niya ito ipapaalam sa mga kalalakihang mula sa Mesopotamia kung sinasabi sa atin ng Diyos na ang mga Hudyo ay ang kanyang piniling lahi? Bakit hindi na lang niya ito ipaalam sa mga Hudyo upang sila na lang ang bumisita at mag-alay ng regalo kay Baby Jesus? Ayon sa author, nakakapagtaka ang bagay na ito dahil kinikilala ng mga Hudyo ang kanilang sarili bilang ang piniling lahi ng Diyos, pero hindi ipinaalam ng Diyos sa kanila ang pagdating ni Jesus. Natatakot ba ang Diyos na baka may gawin ang mga Hudyo kay Baby Jesus? Hindi ba niya ito kayang pigilan? Hindi ba niya alam ang kanilang iniisip? Ito ay isa lamang sa mga contradictions na napuna ng author sa banal na kwentong ito. Chapter Ayun nga, mahirap kasi guys na ito sa akin lang naman to, no? Parang siguro mahirap nga na sabihin na parang may contradiction, pero hindi natin masabi kung ano yung
Ngayon, parang 'di ba sabi nga sa Bible, no, His ways are higher than our ways and His thoughts are higher than our thoughts. Hindi natin maaarok yung isip ng Diyos. Kung bakit ganon, kumbaga kasi napakalimitado ng isip natin para isipin natin na bakit hindi sinabi sa mga Hudyo kung sa kanila sila yung pinili ng Diyos, pero bakit pa ipinaalam sa mga nasa malalayo, sa mga magay pa, magi o ano man, mago. Bakit doon pa? Pero ayun nga, napakalimitado kasi ng tao, no? Para alamin yung mga bagay na yan. Marami talagang hiwaga ang mundo na talagang parang aalamin ng isang normal na tao na katulad natin, parang hindi natin basta-basta maintindihan. Tuloy natin. 8. The 25th of December, the birthday of the gods. Ngayon mga ka-LE, bukod sa pagkakahawig ng kwento ng mga mesaya na binisita ng mga hari, mago, o wise men, napansin din ng author ang misteryosong pagkakapareho ng panahon at araw ng kapanganakan ng mga Diyos na ito. Nakakamangha na noong wala pa ang Kristyanismo, ipinagdiriwang na ng mga paganong kultura ang kaarawan ng kanilang mga mesaya sa December 25, ang parehong araw na ating itinuturing na kapanganakan ng ating mesaya na si Jesus. Lumalabas din sa pag-aaral na ang parehong araw na ito ay mahalaga para sa sinaunang Roman Empire dahil noong wala pa ang Kristyanismo at hindi pa kinikilala ng Rome si Jesus bilang Diyos. Ang December 25 ay ang kaarawan ng kanilang hari at Panginoon na si Sol Invictus. Tandaan nyo yun mga ka-LE dahil mababalikan natin yan maya-maya lamang. Ayon sa isang Dr. Lightfoot, noon ang kaarawan ng pagan god na si Adonis ay ipinagdiriwang sa templo sa Jerusalem sa parehong araw na ating ipinagdiriwang ang kaarawan ni Hesukristo sa December 25. Ayon naman kay Robert Taylor, noong unang panahon, ang mga bansa sa silangan ay gumigising ng hating gabi tuwing December 25 dahil kanilang ipinagdiriwang ang kaarawan ng kanilang mga Diyos. At ayon pa sa isang Mr. Higgins, sa December 25 ang parehong araw kung kailan ipinagdiriwang ng mga sinaunang kultura ang pagsilang ng Celestial Virgin o Constellation Virgo. Ibig sabihin nito mga ka-LE, wala pa mang Kristyanismo, hindi pa man isinisilang si Jesus. Ang December 25 ay mahalaga na para sa mga paganong kultura noong unang panahon. Si Bacchus ng Egypt, si Adonis ng Greece, si Krishna ng India, si Changti ng China. Ayan may listahan, puro December 25 to, lahat to mga tol. So parang ang nangyayari, napakalaga sa kanila ng December 25. Napakalaga sa kanila na hindi natin kasi masabi kung ano talaga yung araw ng kapanganakan ni Jesus, although nasanay na nga tayo ng December 25 nga, pero wala talaga nakakalam na eksakto, pwede lang tayong magsabi na siguro by summer, winter, ganyan, or yung di ba yung 4 na season, pero hindi natin masabi eksakto kung anong araw. So siguro para maging na lang, dahil yun na nakasanayan, ginawa na lang din December 25, Tinulad na lang din sa iba pang mga kinukonsider na mga gods nung unang panahon ng mga pagano. Tuloy natin. Si Chris ng Chaldea, si Mitra ng Persia, si Sakaya ng India, at si Juwapol, isang mesaya mula sa Britain na pinako rin sa krus. Silang lahat ay mga Messiah gods na ayon sa kasaysayan ay ipinagdiriwang ang kaarawan sa December 25. Ngayon mga ka-LE, kapag sinasabi sa atin ng kasaysayan na ang mga pagano ay ipinagdiriwang ang kaarawan ng kanilang mga Diyos sa parehong araw kung kailan natin ipinagdiriwang ang kaarawan ni Jesus, kailangan na natin mag-isip at mag-imbestiga kung bakit ganito ang kaso. Dahil kung ganito karami ang pagtutugma at pagkakahawig sa kwento ng mga Diyos na ito, malaki ang tsansa, malaki ang posibilidad na hindi ito nagkataon lamang. Ngayon mga ka-LE,
Lumalabas Oo, na ang mga pare-pareho sinuunang paganong kultura ay may kaugaliang ipagdiwang ang kaarawan ng kanilang mga Diyos at Mesaya tuwing December 25 at ang pagsunod sa tradisyong ito marahil ang rason kung bakit pinili ng mga taong nagtatag ng Kristyanismo ang December 25 bilang kaarawan ni Jesus. Ngayon mga ka-LE, nagtataka siguro kayo kung bakit ganito nga nangyari, no? Bakit kailangan nating sundin ang tradisyon ng mga paganong relihiyon at i-align ang birthday ng ating Mesaya sa birthday ng kanilang mga Diyos? Well mga ka-LE, ang rason kung bakit ganito ang naging sistema ay dahil wala namang maayos na historical records na iniwan si Jesus sa ating kasaysayan. Ayon sa isang Christian writer na si Mr. Goodrich, sa mga sumunod na siglo matapos isilang ang Kristyanismo, walang maayos na historical record keeping na nangyari. Kung kaya't wala tayong maayos na pagtatala ng mga kaganapan at petsa na may kinalaman kay Jesus at sa Kristyanismo. Sa halos 400 taon, ang mga kaganapan na may Yan, pause kinalaman muna natin. So yun nga yung dahilan, wala sigurong malinaw na record kung kailan talaga siya pinanganak. Kasi nga, kung titignan nga natin mga tol, wala, hindi naman tayo historian, pero kung babasahin natin yung Biblia, hindi natin masabi kung nagkaroon ng formal na pag-aaral si Jose at saka si Maria, yung kanyang mga magulang, no? Kasi kung sakasakaling nakapag-aral sila at marunong silang sumulat at magbasa, maaari na naisulat man lang nila sana kahit yung kapanganakan ng anak nila. O maaaring posible din na naisulat nila, no, nakapag-aral sila, naisulat nila, pero nawala. Or na misplace nila o ano, hindi natin alam, no? Pero yung pala yung pinakadahilan. So, walang naging basihan. So, parang okay, so since wala tayong basihan, December 25 na lang. Okay, tuloy natin. Laman sa Kristyanismo ay hindi na itala ng maayos. Yung tipong walang nakakaalam kung kailan at saan nangyari ang mga historical events na may kaugnayan kay Jesus. Ito ang rason kung bakit ang mga scholar na eksperto sa kasaysayan ng Kristyanismo at Biblia ay hindi nagkakasundo kung kailan ba talaga nangyari ang mga kwento sa Bible. Matindi ang di pagkakasundong ito mga ka-LE dahil ang agwat ng mga taon at petsa sa kanilang pagtatansya ay umaabot sa 3,500 na taon. Ayon nga sa isang Mr. Kennedy, mayroong 300 na magkakaibang chronological system ang Biblia. Ito ay ang 300 na magkakaibang timeline na itinalaga ng mga scholar sa mga pangyayaring nakasulat sa Bible. At aminado ang mga eksperto na napakahirap tukuyin ng petsa o timeline ng mga pangyayaring ito. Halimbawa na lang mga ka-LE, ang birthday ni Hesukristo. Tayong mga Kristiyano ay naniniwala na siya ay talagang pinanganak noong unang panahon. Pero dahil hindi na itala ang kaganapang ito habang ito ay nangyayari, ang petsa kung kailan isinilang si Kristo ay hindi matukoy ng mga scholar. Ayon nga sa Encyclopedia Britannica, ang mga scholar ay mayroong 133 na magkakaibang estimation kung kailan at anong taon talaga pinanganak si Jesus. Isipin nyo yun mga ka-LE, 133 na scholars na mayroong magkakaibang pagtatansya sa kapanganakan ng pinakamahalaga, pinakakilala at pinakaimportanteng tao sa ating mga Kristiyano. Hindi pa kasama dyan ang lugar kung saan ba talaga pinanganak si Jesus. Ngayon mga ka-LE, naisip ng author na kahinahinala ang bagay na ito. Kung si Jesus ang pinakaimportanteng tao at mesaya ng ating mundo, bakit walang nakakatiyak ng kanyang kapanganakan? Ayon sa author, imagine ninyo na noong unang panahon, ang pinakamakapangyarihang Diyos na lumikha ng buong universe ay pumunta sa ating mundo. Siya ay gumawa ng mga kahangahangang bagay na magsisilbing patunay na siya nga talaga ang Diyos. Pero wala man lang kahit isang manunulat o historian mula sa panahong iyon ang nakapagbanggit o nakapagtala ng kanyang kapanganakan at iba pang kaganapan sa kanyang buhay. Hindi ba't napaka-imposibleng mangyari ng bagay na ito? Ayon sa author, ang bagay na ito ay sapat na upang hindi maniwala ang mga tao sa kanyang kabanalan. Ngayon mga ka-LE, tinanong ng author ang isang interesanteng tanong. Kung si Jesus ay walang iniwang... Pause mo natin doon mga tol. So,
Anong masasabi niyo mga tol? Kasi parang ano no, ang hirap kasi sabi nga nila, ang mga claim nila walang naisulat na wala man lang historian na nag ano sa kanila na nagtala ng record ni Jesus Christ. Pero kasi alam nyo mga tol, di ba parang isa sa politika, parang kung sa time natin ngayon yung word na cancel culture, na kapag sobrang sikat mo, sobrang dami mong ginawang himala, sobrang dami mong natulungan, sobrang dami mong nabago ang buhay. Kung pagbabasyan natin ang Biblia, marami natulungan si Jesus Christ. May bulag na nakakita, pilay na nakapaglakad, patay na nabuhay, is enough para marami ang maniwala sa kanya. At nung mga panahon na panahon ng Roman Empire noon, at maaring naging threat si Jesus Christ, no, naging threat si Jesus Christ sa kanila. Kaya maaring yung ibang record na meron namang talagang nakasulat siguro, maaring hinanap nila o binura nila. Kasi guys, sa totoo lang ngayon merong mga conspiracy din na may mga libro kahit sa US na hindi naman related sa topic ito, pero may mga libro na parang tinanggal na nila sa history nila, sa kumbaga sa records nila, para wala nang makakaalam, pati yung mga next generation, kasi next generation hindi na may transfer sa kanila na meron palang ganon. So maaring ganon din nangyari dito. Sige, tuloy natin. Iwang historical records at ilang dekada pa ang inantay ng mga sinaunang Kristiyano bago nila simulang isulat at ikwento ang mga pangyayari sa kanyang buhay. Alin kaya sa mga kaganapan sa buhay ni Jesus ang pwede nating ituring na katotohanan? Ayon nga sa isang Dr. Ladner, pagkatapos maitatag ng Kristyanismo, humigit sa 50 years muna ang lumipas bago magsimulang isulat at ikwento ng mga tao ang buhay ni Hesukristo. Sa mga panahong iyon, halos lahat ng tao na nabuhay sa panahon ni Jesus ay patay na. Kaya kung meron man silang naitalang records, ito ay base lamang sa mga kwento-kwento at hindi ito mga eyewitness account. Ngayon mga ka-LE, naisip ng mga scholar na kaya ganito, kaya walang maayos na record. Ayon ba kayo doon mga tol na sabi ng mga scholar na walang record at walang eyewitness? 50 years magmula nung nawala si Christ, masyado pang malapit para sabihin walang eyewitness. Masyadong malapit mga tol, kahit na yung mga naging kasi sa totoo lang kunwari may ginawang himala si Jesus Christ, magsasalin-salin yun maikukwento yun ng pinaggawan ng milagro sa kanyang asawa, sa kanyang anak. At kapag, di ba, para matanggal mo talagang lahat ng record, kailangan ma-vanish lahat. Di ba? Mawala lahat ng nakakaalam. Hindi dapat mai-transfer, for since tingin ko na i-transfer talaga to, hindi natin pa pwede siguro masabi na walang eyewitness. Parang let's say sabihin natin namatay si Jesus Christ 50 years old siya. Ay, actually 33 years old siya. Di plus 50, mga nasa 80 plus lang yon, di ba? Masyado pang malapit after 50 years. And tingin, ewan ko tama ba ako ng pagkakaintindi, pero parang sa computation parang ganon. Kahit nga sabihin natin 80 years yung sabihin na walang eyewitness, alam nyo guys, tingin ko hindi willing na mamatay yung 12 disciples para kay Kristo kung hindi matindi mga ginawa niya. Ayan, so may dumaan na motor, maingay. Pero parang ganon. Tuloy natin to mga tola. Sige. Ang mga ancient historian tungkol sa buhay ni Jesus ay dahil mali ang pagkakakilala natin sa kanyang karakter. Naniniwala ang mga scholar na posibleng si Jesus ay namuhay ng tahimik at simple noon. Malaki ang tsansa na siya ay namuhay na tulad ng isang normal na tao, pero siya ay matulungin, mabait, mapagbigay at may malasakit.
Walang nakakakilala sa kanya at hindi siya pinagtutuunan ng pansin hanggang sa siya ay ideklara bilang isang Diyos ni Emperor Constantine noong 325 AD. Ganito marahil ang tunay na lifestyle ni Jesus, kaya hindi siya napansin ng mga historians noon. Malaki ang tsansa na ito ang rason kung bakit walang sino mang historian ang nag-abalang Pwede. magtala ng kasaysayan. Tama. Pwede to, maaring tama tong sinasabi ni Learning Express 0101 na, ayun nga, na kasi nga napakasimple ng pamumuhay ni Jesus Christ dahil namuhay siya na ayon, no, naggaya o hawig ng sa isang normal na tao. Kaya siyempre sinong papansin sa kanya ng mga time na yon? Sino ang historian na magkakaroon ng interest na isulat yung mga bagay tungkol sa kanya? Pwede to. Tuloy. Ayan, tungkol sa kanya noong siya ay nabubuhay pa. Ngayon mga ka-LE, ito rin marahil ang rason kung bakit maraming Messiah gods ang ka-birthday ni Jesus. Dahil hindi alam ng mga politikong Romano ang kanyang tunay na kapanganakan, itinalaga na lang nila ang December 25 bilang birthday ni Jesus dahil ito ang kaarawan ng mga Diyos ng mga paganong relihiyon na mas nauna sa Kristyanismo. Tulad ni Sol, ang sun god ng Rome, at si Krishna, ang Messiah ng India. Ayon pa sa author na si Sharon Turner sa kanyang librong History of Anglo-Saxons, hanggang sa taong 1000, ang ipinagdiriwang ng Rome tuwing December 25 ay ang kaarawan ng sun god na si Sol. Kahit tapos nang ideklara ni Emperor Constantine na si Jesus ang Diyos at Messiah ng Rome, si Sol pa rin ang kanilang ipinagdiriwang tuwing December 25. Dahil mahalaga ang petsa na ito para sa mga Romano noon, naisip ng mga sinuunang Kristiyano na ito rin siguro ang kaarawan at kapanganakan ng kanilang Diyos na si Jesus. At syempre, posible rin na kaya ganito pang nangyari ay dahil ayaw nang baguhin ng mga politikong Romano ang kanilang tradisyon at pagdiriwang sa December 25. Pwede. Kaya't idineklara na lang nila ang araw na ito bilang kaarawan din ni Hesukristo. Ngayon mga ka-LE, kahit na ganito, aminado pa rin ng mga historians na hindi sila sigurado kung sa anong eksaktong araw at taon ito nangyari sa ating kasaysayan. Kaya naman ang tanong, kung kailan ba talaga isinilang si Hesukristo ay isa pa ring malaking misteryo. Yung December 25 na ating ipinagdiriwang at itinuturing na kapanganakan ni Hesukristo. Hindi tayo sigurado dun. Nakasanayan lang natin yun. Anong araw, anong buwan, anong taon, at saan ito nangyari? Ang tunay na kapanganakan ni Jesus, walang sino man ang nakakaalam. At ayan ang nilalaman o ang pagkakaintindi ko sa nilalaman ng chapter 7 at 8 ng librong The World's 16 Crucified Saviors. Ito ay continuation ng ating pagbabasa sa librong ito. Ngayon mga ka-LE, anong masasabi niyo sa topic natin na ito? I-comment nyo na yan sa baba at babasahin natin isa-isa ang mga yan. Mga ka-LE, pwede kayong mag-join sa ating channel membership. Kapag kayo ay nagpa-member, makakatulong na kayo sa ating channel. Makakasama pa kayo sa mga shoutouts natin sa ating videos. I-click nyo lang ang join button sa ating channel o hindi naman kaya i-click nyo yung link sa description ng video na ito. Huwag nyo rin kalimutang bisitahin ang ating podcast channel, TikTok at Facebook page. Ayun guys, so siguro dito natin tatapusin to, no? Kaya wag nyo kalimutan na mag-subscribe again kay Learning Express 101. Suportahan po natin ulit ang ating mga Pinoy YouTube content creator. At syempre guys, huwag nyo kakalimutan ng Agent Expose na mag-subscribe din dito sa channel. Napakaganda na naging topic natin ngayon. So comment nyo lang dyan sa baba mga tol kung ano yung masasabi nyo dito sa video na to. Maging mabait na lang tayo sa comment section. Wala tayong gustong tapakan na ibang religion o kung ano man. May kanya-kanya tayong opinion, may kanya-kanyang paniniwala. Igalang natin ang bawat isa. So sige, see you on the next video. Papalan ulit tayo. Abangan nyo susunod mga video natin mga tol. Babush!